Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Araw na po ngayon ng Webes. Masayang Webes sa inyong lahat. Masayang Webes, Darson! Ay, masayang Webes din. Masayang Webes din sa lahat ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na po yung nasa ibang dagat. Opo, kayo po na nasa abroad ngayon, lalo na yung mga kababayan natin na nasa gitnang silangan, dyan sa Israel, sa Amerika. Nako, mga apektado ngayon ng gyera. Actually, hindi lang naman po kayo, pati kami dito sa Pilipinas. Dinamay nyo kami. Malayo. Milya layo. Oh. Lahat po tayo apektado. Sana'y nasa mais-ais din po tayong kalagayan. Ano man po ang sitwasyon ngayon sa inyong mga bansang kinalalagyan. Ayun, at syempre sapagkat Webes, ang Kuya Benny Antipod. Kuya Benny, masayang Webes. Masayang Huwebes po sa ating lahat na lagi pong masagana ang ating mamamayan kahit na nasa gitna po tayo ng ating masamang pinagdaraanan. Iyan. Eh, tayo namang mga Pilipino, sabi nila, resilient. Madali tayo maka-adapt dyan at madali tayo makagawa ng paraan para ito ay ating malagpasan. Tayo survivor, ika nga, sa Yan. lahat ng ating pinagdaraanan. Yun ngang World War I at World War II, halos madurog ang Pilipinas, naka-survive tayo, no? Oh. Pero ito, hindi na war ng sikmura. Oho. Oh, kahit paano noon may nakakain ngayon mukhang patungo na tayo sa kawalan. Kailangan din ba natin ngayon, Nelson at Kuya Benny lang, makabagong bayani? Sabihin, isang Andres Bonifacio, pero hindi hahawak ng gulok. Hindi isang hahawak ng makabagong armas. Rizal. Diba? Sino kaya ang mga tatayong gano'n? Ano? Yung tagapagligtas ng ating mga kababayan. Itong sa ganitong sitwasyon? Siguro Diba? merong biglang lalabas dyan na magpapakain ng tunay, no? Oho. Na walang kapalit na pabalik, ika nga, magpapakain doon sa ating mga kababayan na talagang tatamaan nitong matinding pangyayari. Ngayon, all-time high na tayo, ha? Pagkarating sa dolyar, Ay, magkano na palitan ng dolyar ngayon? mahigit 60 na. Mahigit 60 na ba? Mahigit 60 na. Papagtan And ko of na to sa akin. course, yung ating crudo, mahigit mahigit 100 na. Mahigit 100 na. All-time high na yan. At Ito, meron record pang low. bago yun. Record low po ang piso ngayon. Magkano na? Magkano? Record low. Tama-tama. Ibig mayroon sabihin akong dolyar sa bulsa. naka-record na ito. Ang sabi po sa record ay ang palitan po ngayon na itala, naku, simula pa lang ito kasi bukas baka ganito pa rin yan. Oh. Heto, Magkano? nagbukas ang piso Yan. sa 59.9 pesos Pero, at bumulusok Yan na. sa intraday high na 60.40 iyak ko po. per dollar. Iyak. Oo. Lumakas ang dolyar dahil sa paglipat ng mga namumuhunan sa mas ligtas na mga asset at lalong nakakuha ng suporta matapos panatalihin ng US Federal Reserve noong Miyerkules ang interest rates habang itinaas ang inflation forecast. At nagbabala ang isang ditiyak na pananaw kaugnay sa digmaan sa Iran. Noong Enero, ipinahiwatig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ayaw niyang humina ang piso hanggang 60 pesos kontra sa dolyar habang nagpapatuloy ang sigalot sa Middle East. Sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas kahapon na mahigpit nitong binabantayan ang epekto ng sigalot sa inflation at ekonomiya ng Pilipinas. Sa April 13, ang susunod na policy meeting ng BSP, binabantayan ng BSP ang mga epekto sa current account ng bansa kabilang ang remittances at kalakalan at mga pamilihang pinansyal. Ayun. So, dollar 60.40. Kahit ayaw ng Pangulo umabot ng 60, hindi naman niya hawak yan, no? Hindi niya kontrolado yan. At ito naman BSP, binabantayan. Hanggang bantay na lang tayo. Ayun na nga. Wala naman sila magagawa yan. Talagang mahihirapan tayong pigilan ito dahil sa kasalukuyang sitwasyon. Di ba nila pwede sabihin, stop! Pero kung ang digmaan ay hindi sa gitnang silangan,
nandun yung ating mga OFWs. Ayun, tama Doon ka. ang pinakamalaking pinagbumulan ng ating dolyar. Kaya nga, ang tanong natin dyan ay ito bang 60-40 ay magbubunsod sa mga OFWs natin na kahit paano magpadala ng dolyar sa Pilipinas? Ang problema, nag-uuwian. Ayun, yun lang. Ayun. Yung mga nasa gitnang silangan, sabi nila, yung legal ay 2.4 million. Pag sinama mo dyan, pati hindi illegal, mahigit 3 milyon yan, Kuya Benny. Ngayon, tsak, baka sila ang nanghihingi ngayon ng tulong sa kamag-anak nila sa Pilipinas. Para matulungan na silang mabilis na makauwi. Dahil ngayon hindi na yung unang pag-atake sa Middle East, mga US bases ang inaatake. Oho. Pero ngayon mukhang pati yung mga oil refineries, Ayun na nga. pati yung ibang mga lugar na hindi dapat tamaan ay tinatamaan na. Kasi mukhang yun na ang target ni Trump ngayon, no? Oo. Sa kabila naman, ang target naman yung mga embahada ng Amerika. So, itong 60-40, ang forecast siguro dyan, baka tumaas pa ito hanggang matapos ang trading bukas. Di ba? Malaki ang posibilidad. At yung weekends ay, nako, tama-tama. Meron ako $1 sa bulsa eh. Pero dito natin makikita kung ano ang galing ng ating mga tao sa gobyerno, paano nila magagawa ng solusyon ito. At yung ating mga reserves, sa tingin ko naman dapat malaman na rin ng taong bayan kung hanggang saan ang kayang proteksyonan ng gobyerno para maproteksyonan ang ating ekonomiya at yung inflation na yan ay mapigilan. Kasi powerful ang dollar, no? Yes, very Hindi, powerful. Anda, tika lang. Ang yuan, magkano ngayon? Check nyo nga sa, no? Baka naman ang yuan na ang nangingibabaw ngayon, di kaya? Malaki Kasi sa ang posibilidad. transaction sa Middle East, Nason, at saka Kuya Benny, mukhang hindi dollar ang palitan ngayon, yuan. Hindi, lumakas ang yuan simula nung magpalabas ng pahayag ang Iran na hindi sila makikipagtransaksyon Yun na kung nga. hindi yuan ang gagamitin. Yun na nga, ayaw na nila ng dollar. Ayun, 8 point, ano yan? 75. 8.75. Tumataas ang yuan. Yan ang sinasabi ko. O, pumapalo ngayon. Ang problema, bira sa mga Pilipino yung mga yuan. Si Si Mang Yuan. Yung Mang yuan. Oo. Tsaka yung nagtitinda ng siopaw sa Binondo siguro. Yan, pwede yun. Di ba? Di kaya dapat magpalit na tayo ng dollar? Well, Chinese dollar na siguro? Siguro medyo dito na papasok yung sinasabi nating kaibigan. It's about time lahat dapat kaibigan natin. Oh. Dahil dito meron tayong pagkakataon na matulungan ng China naman. Ay, no, di Diba? tama. Nabanggit mo yan. Ito. May good news ako sa inyo. Ano Di ba, yan? naghahanap Ano yan? tayo ng mga pwedeng makatulong. Ano nangyari? Eto na. Yan na. Nakipagpulong na, Yan ang Kuya sagot. Benny. Yan ang sagot. Okay. Jay Tariela yan. Jay Tariela. Nagpulong na po Si Jay Tariela yan, sigurado. si Ambassador, si ano to? Nga, Rear Admiral Jay Tariela at saka Chinese Ambassador Jing Xuan. Hindi. Nalilito tuloy ako eh. Sino? Ang nagpulong na po, Jing Xuan, Chinese Ambassador, at saka DOS Secretary, Sharon Garin. At kinahabang daw paparating daw si Ambassador, kumakanta si Secretary Sharon. Anong kinanta? Ha? Tubig at langit. Idarang man sa init, di rin tatamis. Tubig at langis. Kita mo ang ganda ng picture, Yan na. May picture pa no? Mas maganda ang ngiti ni Secretary Sharon Garin. Nagkamayan pa, no? Dahil makikita mo dito, mukhang may maganda sila na pag-usapan. So, Yun. pro-China yan, pro-China. Pro-China yan. Pro-China pala yan, ha? Delikado ka dyan. Ano sabi? Ano napagtulungan? Ayon po sa nilabas na impormasyon, mga kababayan, nagpalitan po ng pananaw ang dalawang opisyal tungkol po sa bilateral cooperation sa sektor po ng enerhiya. Tama lang. Eh, Kasi di ba? crisis ngayon eh. At saka nung isang araw pa natin na binabanggit dyan sa palatuntunan, Kuya Benny, sabi namin, sino ang maglalakas loob Oo. na makikipag-usap sa Chinese ambassador para humingi na at iparating lang ating mga hinaing? Eh, yan na. Natupad na. Natupad na. Yan na. Umpisa na yan. Yun na. Sabi ko sa
sa'yo eh. Napanood pala ni Ambassador Swan, Jing Swan, ang palatuntunang sa ganang mamamayan. Pinatranslate niya doon sa kanyang Filipino staff eh. Ano sinasabi to, no? Yung siya ganang mamamayan. Siya ganang. Translate. Sabi nga nun. Siya ganang mamamayan. Yeah, Kaya ang so- kinausap, si Sharon. Sharon Garin. Garin, no? Yan. Let's talk, pare ko. Yan. Kasi ang pinakikiusapan sana namin makipag-usap, Kuya Benny, di ba pinapakiusapan sana na to, maglakas loob, si Rear Admiral... Commodore na. Commodore na nga pala, Two-Star General, Commodore J. Tariela, at saka itong si Roy Vincent Trinidad ng Philippine Navy. Sila makipag-usap. Sila makipag-usap. Tayo naman, kabaga, trabaho lang eh, walang personalan. Pero ngayon, nakabingit ang leeg namin sa malaking kompromiso eh. Di ba? Bilang mga general at mga makabayang Pilipino, kami ay makikipag-usap sa iyo. Pero hindi namin tinatalikuran ng aming panindigan, ha? Oo, Hindi dapat namin yan, tinatalikuran. Ako yung ambassador. Oo. Hindi Yun ka yung- parlikuran? Hindi. Hindi namin tatalikuran kasi yun eh, nasabi na eh. Sige, buwi na kayo. Kailangan natin ang tinatawag na diplomatic strategy. Yan, oo. Hindi tinatalikuran? Hindi namin tatalikuran. Yun yung mga nasabi namin eh, talagang yun ang Pasok paninindigan. kayo doon sa kabilang kwarto, ha? Bakit po? May maleta ba ron? Ayon po sa pagpupulong. Ayan na. Naganap po sa konteksto ng mas malawak na mga talakayan hinggil po sa una, ekonomiya. Yan. At supply ng enerhiya, petrolyo sa Pilipinas. Yan ang problema natin ngayon. Si Secretary Garin po ay hayagan namang tinalakay ang epekto ng pabago-bagong pandaigdigang supply ng langis sa lokal na merkado. At nilinaw po ang mekanismo ng Oil Deregulation Law at kung papaano pinamamahalaan ng mga kumpanya ng langis ang gastos sa pagkapalit ng petroleum sa gitna daw po ng pandaigdigang sigalot. Si Ambassador Jing naman, ay aktibong nakikilahok po sa mga bilateral trade assurances at kamakailan ay tiniyak sa mga opisyal na Pilipinas na ipagpapatuloy ng China. May katiyakan na po, may assurance, mga kapare ko, ipagpapatuloy po ng China ang pag-export ng, nabanggit po kahapon Nelson, pataba o fertilizer o abono sa ating bansa sa kabila daw po ng pressure sa global supply chain. Ayon, wala pa raw po karagdagang opisyal na detalye ang inilabas ukol sa mga tiyak na kasunduan, inisyatiba o kaya naman ipatakaran na nagmula po sa talakayan noong isang araw, noong March 17. Mamasamain ba ng mga dati ay nagbabansag sa mga nagsasalita, oy, pro-China, pro-China. Yan, oo. Mamasamain nyo ba ang ginagawang ito ng Department of Energy? Kinausapan niya yung ambassador, pro-China yan. Hindi ba? Ay, hindi. Kailangan nating makiusap eh. Ang totoo, pagiging isang makabayan yan. Kaya Nelson, nga. hindi pagtalikod yan bilang isang Pilipino. Pag ikaw ay nakipag-away sa panahong ito, sa panahon na kailangan mo ng tulong, Ayan. at yung hinihingan mo ng tulong, inaway mo, hindi ka maka-Pilipino. Ayun ang Gusto mong maghirap ang mga Pilipino, hindi ba? Makasarili ka. Makasarili ka, oo. Sarili mo lang iniisip Pride mo lang ang iniisip mo eh. Yun. Sarili mo lang yung mga nauna mong pahayag, di ba? Kaya nga ako, sabi ko nga, kung talagang bilang makabayan, ako, maglalabas kami ng pahayag. Commodore J. Tariela, General Roy Vincent Trinidad. Hindi po kami tumatalikod sa aming mga nasabi na sapagkat kayo po ay ganito, ganyan. Pero sa panahon po ng aming pangangailangan, kayong aming kapitbahay, baka naman pwede nyo kami tulungan. Yeah. Diba? Tulungan nyo kami. Pwede natin lunukin Oo. ang ating Kasi sapagkat kami nga... pride Yan. para lang sa ating bayan. Kung ako nga, Kuya Benny, Kapag ginawa nila yan, dyan sila magsisilbing bayani. yun. Sabi ko nga, baka maging senador yan sa 2028 kapag ginawa nila yan eh. Di ba? Hindi mo na kailangan mangampanya. Yan ang sabi, yan ang talagang general. Kayang lunukin ng pride sa oras na pangailangan ng sambayanang Pilipino. Sa katandaan natin ang laging nakadikit sa pangalan ng isang opisyal is
an officer and a gentleman. Yan. Yan. Kaya mong lulukin yung pride mo. ha? Oh, dapat Ay, ito muna, ito muna. Kahit isang buong fried chicken yan. Ito muna ang lulukin mo. Oh, Ano yan? Siopaw. Hindi lang si Secretary Sharon Garin ang pumunta. Oh, Oo, meron ding nakipagpulong. meron pang pro-China isa. Sino yan? Same day. Hindi sila sabay kasi magkaiba yung kanilang topic. Ang agenda, oo. Oo. Sino pa yan? Pagkatapos ng ilang oras, nakipag-usap naman kay Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Xuan, si Agriculture Secretary Ayun na. Francisco Chu Laurel Jr. Yun. Oh. Kita mo? Yan talaga. Wala tayong ibang tatakbuhan, Nelson. Kasi nga, Oo. sa panahon ngayon, kailangan mo ng Kaibigan. mabibilhan ng mga produkto, di ba? Lalo na Yes. yung pang-agrikultura. Narinig din malamang binanggit mo kahapon, Nelson. Kasi, di ba pinag-uusapan natin kahapon pataba para sa mga magsasaka. Ito na pala. Alam mo ba, Jen? Oh. Benny, ang presyo ng fertilizer sa merkado, sa daigdig, Oo. ay nadoble from $400, naging $800 per metric tons, nadoble. So magkano papatak sa Pilipinas ang persako? Times 2. Siguro may ganon? mga 6,000 ang isa. Nako! Oo, kasi Paano ka pa magpagagamit ng pataba ay yan? luging-lugi ang magsasaka. Oo. At sa kanilang pag-uusap, sinabi ni Ambassador Jing na huwag kayong mag-alala. Ang China, kahit na ginaganito nyo yung aming supreme leader, Kahit pinararatangan nyo kami na ng bubuli, oo. tuloy-tuloy ang pagsusupply namin sa Pilipinas ng fertilizer. Aba. Hindi kaya pala- totoo na ihinto na namin yan. Oo. Kaya pala maganda rin ang ngiti ni Secretary Chu Laurel, ha? Ipakita mo nga ulit, direct. Ayan, o. Oo. Pero hindi naman pro-China yan, ano? Yan ang sinasabi natin, dahil sa pangangailangan, kailangan talaga nating, di ba? Mag-reach out. Sabi ni Secretary, tingnan mo naman yung apelyido ko. Oo nga. Chu. Chu. Oh. Ito naman Alam siya, mo na. Xuan. Swan. Oh, Chu diba? Xuan. Ang sabi pa ni Secretary Laurel, Oho. ay tiniyak daw ng China ang tuloy-tuloy na pag-export ng pataba kahit may pabago-bagong kondisyon sa merkado. Tama. Ibig sabihin, steady supply. Yan. Kahit pa magkaroon ng problema, hindi nila pababayaan ng Pilipinas. Yan. Yun dapat, di ba? Oho. Magpo-produce din daw ho ang bansa ng mahigit 80% ng kailangang pataba hanggang September habang nakipag-usap sa ibang bansa kabilang India, Russia at Belarus. Kasi hindi natin pwedeng sapatan yung demand ng local market. Kung galing lang. Belarus, ang problema, dadaan ka doon sa Strait of Hormuz. Aha. Di ba? Tsaka yun sa India. Oo, India at Russia. Oo. Yan ang mga bilihan natin ng abono. Ng abono. Ayun. Ako, ang aking pagsaludo, Nelson, Kuya Benny, kay Secretary Chu Laurel at saka kay Secretary Sharon Garin. Oo. Sa kabila ng, again, mayroon tayong konting hindi pagkakaunawaan sa China, ganito ang ginawa ng ating dalawang cabinet secretary. At ang ating pagsaludo din doon sa mismong Doon sa ambassador ng mismong China. ambassador. Yan, Dahil isipin mo nagawa niyang isa-isang tabi Oo. ang napakalaking issue dahil lang sa karikature. Oo. O, di ba? Dahil lang doon nag-umpisa. Isipin nyo, napaka-petty nung pinagmulan. Oo. At nakikiusap lang naman ang China na bigyang respeto lang yung kanilang leader at maging paktual lang tayo sa ating pagbatikos at maging tama lang. At wag namang below the belt. No? Masyadong ginawang kengkoy yung kanyang... Totoo, yung kanyang mukha. Binabanggit natin, Kuya Benny, di ba sa China, kasi hindi lang presidente ang tingin nila dyan, di ba? Mas mataas pa sa presidente. Yes. Parang sabi natin, parang dini-Diyos nila yan, Yes. Di ba? Ganyan Parang ang ganun ang dating. pagkilala at leader nila, Well, yun po ang ano. Pero teka lang, wala bang tugon, Nelson, Kuya Benny, doon sa problema ng petrolyo? Kasi mukhang, although may pangangailangan din ng China sa petrolyo, kasi bilyon ang tao sa China. Mukhang yun na rin yung tugon doon. O, ganon? Sa nakikita natin, mukhang meron ding napag-usapan tungkol dyan between Kaya Energy. Ayun, baka hindi dahil- na muna sila, yes, sa hindi na muna media, sinapubliko, pero most probably,
Dahil alam naman natin na nag-ipon ng China Totoo. Totoo. nung kasalukuyang tag-ulan at tag-araw, nung hindi pa tag-hirap, Oo. talaga nag-ipon ng mga produktong petrolyo yung China. Kaya mukhang maaamutan tayo sa nangyayaring ito. Malayo ang forecast nila, no? Bagay, siguro, sa kanila, 1.6 billion ng tao. Sa atin, sabi mo lang 100 million. Halos ano lang yan. Kumbaga, kung kumpara mo, gapatak lang na crudo ang kailangan natin, siguro. Yes. Di ba? At ito pa. Hindi makakabawas sa supply nila? Ano pa rin nason? Lingid sa kaalaman ng iba na ang Strait of Hormuz ay napakahirap ng kumuha ng biyahe ng langis. Alam mo ba na batay sa Lloyd's List Intelligence. Sinong Lloyd's yan? platform ito, ha? Lloyd's List? Tagalista ito eh. Ha? Oo. Lumilitaw na ang Iran ay nakapag-export ng 16 million barrels ng langis sa pagsisimula ng Marso habang may gulo. Habang may gera, ganon. Nakapagbenta sila 16 million barrel. Alam mo ba ang nangyayari? Lumulusot sila sa Strait of Hormuz. Okay. Nang hindi ipinapaalam sa iba. Alam mo kung anong mga bansa Anong bansa binentahan nakinabang? Sino nakinabang? China. Yan. India. Tapos na. At Pakistan. Ibig sabihin nito, ang China hindi talaga mauubusan kasi tuloy yung continuous yung supply sa kanila. Tsaka mantakin mo, yung kinikilalang pantransaksyon, pera, yuan Ayun pa. Diba? Tama ka, kasi ang India naman, 1.3 billion ang populasyon. Tsaka yung India nakipag-usap din ito sa Iran. Ayan. Di ba tayo pwede makipag-usap din siguro? Hindi naman sa tinatalikuran natin si President Trump. Naku po. Pero, kumbaga, trabaho lang, Mr. President. Para sa taong bayan. Pagka para ginawa sa mo Pilipino, yan, Jen, sasabihin sa'yo, naku, pro-Iran ka. Pro-Iran. Kahit nakita mo naman taga Great Britain, UK. Tignan mo. Saan ba yung nagsalita? UK ba o Germany yun? Lahat UK. sila. Lahat ng Germany, European, UK, European countries. Sabi na, hindi namin gera yan. Gera mo yan. Di ba? Pero ngayon, yun namang sinabi ni Trump, ang napakabigat. Baka raw umalis ang Amerika sa NATO. Ganon? Dahil kapag kayo ang may problema, lagi kami nandiyan sa tabi nyo. Dinadala mo kami sa away Parang Pero alam mo, isang malaking epekto yung nangyaring gera sa Iraq. Dahil nakaladkad sila papunta rin sa gera sa Iraq. Totoo. Sa paniniwalang mayroong sandatang nuklear. Weapons of mass destruction. Yes. Later on, wala naman pala. Wala naman pala. Nung wala naman pala, gusto lang pala pasukan ang Iraq para makontrol yung langis doon. Eto na. Nagising sa katotohanan ngayon yung mga kakampisan nito. Kaya yan na ang sitwasyon. At mukhang ito rin ang lumilitaw ngayon, Jen, ha? Dahil batay sa US intelligence na inilathala sa araw na ito, na-discover na ang Iran ay hindi naman daw po nagre-rebuild ng nuclear enrichment capacity Ganon? na na-destroy na noong nakaraang taon. Kasi di ba pangalawang lusob na ito? Wala daw gano'n. Ayun pa naman ang laging binabanggit ni President Trump. Di ba? Tsaka kung tawagin niya ang Iran, terrorist. This terrorist. Ganun lagi Kaya siya nga magsalita. nagre-react yung mga supporters ni Khamenei, di ba? Pero ang Pati nga si Senador Robin Padilla, di ba? Pinarecord niya sa Senado na si Khamenei, wag yung tatawaging terorista yan. Di ba? Kasi parang supreme leader yan ng relihiyong Islam. Bagamat alam mo naman ang Islam, meron Ayatollah. Ayatollah Khamenei, di ba? Kasi ang Islam kasi meron ding Sunni at saka dalawang grupo yan, di ba? Ano ba isa? Sunni at saka Shia. Yan. Well, kumbaga internal nila yan. So yun, Benny at Nelson, paano tayo ngayon? Sapagkat tayo Pilipino, kumbaga, isang kahig, isang tuka tayo Ang supply natin pang isang buwan. Walang dumarating na supply. Paano nga ito? Eto na ang sagot. Ayan. Yan. Akap Tapos ba yan? na. Akap? Ayuda yan. Ikaw ba ay nangangamba na mataas ang presyo ng mga produktong petrolyo? Oo, kaya nga pinaulit-ulit ko na yung kanta ni Ray Valera ngayon. Ano ang kanta? Nangangamba ka rin ba na ako ay
Nahalin. Parang malakantang. Parang ano Wala yan? ba? Huwag mangamba. Yan pala. Yan. Huwag magamba. Huwag mangamba. Sabi nino? Sino Ray nagsabing Valera huwag yan. mangamba? Huwag mangamba. Huwag Sabi ni Ray mangamba. Valera. Oo. Sabi Dahil, naman ni Mike Hanupol, tawanan mo daw yung problema eh. Si ano yan? Si Florante yan. Si Florante. Minsan lang ako tumama eh. Minsan lang. Hindi ka tuloy ako nag-isip. Ay, bakit sino nagsabi mo tayo mga bae? Takot na takot na nga tayo. Huwag kayong mangamba. Normal pa lang yan. Wala pa tayo sa crisis eh. Hindi pa. Alam mo kung bakit? Sumakay ka na lang ng libre. Iyon. Eh dati nagbabayad ka, di ba? Ngayon, libre na. Di, mas mura ngayon. So kahit na... Sa pogi ba? Sa pogi. Ito muna libre. Libre. Libre na po ang sakay sa mga commuter sa Metro Manila. Pero yan ay ngayon lang araw na ito. Ngayong araw lang ba? Ngayon Kasi parang may tigil pasada Kasi may ata transport ngayon. strike. Ayun. Ayun. At ang mga biyahe ay Quiapo hanggang Welcome Retonda. Papunta rin ang Cubao, Nagtahan, Top Avenue, UN Avenue, papuntang PITX at Loton. Nako. Ayan. Libre. Akala ko, hindi ba araw-arawin? Kasi wala nang Hindi, pakiusapan natin si Modi Floranda ng piston. Anong sasabihin? Araw-arawin yung tigil pasada para Para libre araw-araw. sakay. Libre sakay tayo. Malaking tulong yan ng piston. Ha? Magdeklara na ang lagi ang piston. Pero kikindatan niya yung mga miyembro niya. Ano sasabihin? Pare, magdideklara ako, tigil pasada tayo ha. Ay, pero... Pumasada kayo. Pumasada muna kayo. Sayang din eh. Di ba? no? Oo, Oo nga naman. Di ba? Oo nga naman. Para may libre sakay tayo ngayon. Siya nga naman. Ano? Eto na lang pala. Eto. Ha? Hindi, magbarko muna tayo. Bago ka mag-land transpo. Sige. Barko muna Mamaya na, tayo. okay. Eh, sa barko ho kasi, mga kababayan. Yan, libre dyan eh. Yan. Yan. Nakiisa po ang Port Management Office, PMO Davao. Kasama po ang Terminal Management Office o TMO Mati at TMO Babak sa first quarter nationwide simultaneous earthquake drill Yun. at fire drill. Isinagawa po ang duck, cover, and hold at maayos na paglikas ng mga kawani sa ilalim po ng gabay ng safety officers, kasabay po ang pagpapakita ng tamang proseso at kahalagahan ng kalmado at organisadong pagtugon. Layon po na aktibidad na palawakin ng kaalaman at kahandaan ng mga empleyado sa oras ng sakuna. Ayun, congratulations! At kayo hubay maglalakbay sa pamamagitan ng mga sakyang pandagat? May paalala po ang PPA, panoorin natin. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency. The PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission,
and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Marami pong salamat, PPA. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panalo-clock na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo. Pure Gold po, mga kababayan. Mababa ang presyo, very convenient sa dami ng stores nationwide at laging kumpleto. At meron din pong Pure Gold mobile app. Kaya sa mga ayaw lumabas, pwede ho kayo mag-order, magpa-deliver via Pure Gold mobile. Eto Ayan. pa, mahigit 50 taon na po na nagdadala ng ginhawa sa mga tahanang Pilipino. Subok sa tibay, siguradong kalidad. Kung maayos na pahinga ang usapan, iisa ang pangalan na mapagkakatiwalaan. Salem Bed, ang hari ng tibay. Ayun. Report muna tayo. Dumating na po sa bansa mahigit 300 Pilipinong nirepatriate ng gobyerno mula po sa UAE. Sinalubong po sila ng mga opisyal ng DMW at ng OWA. Ibabalita po yan ni Madeline Villar Moratillo. Mads, magandang hapon. Yes, Jen. Pasado alas 3 ng hapon nga na lumapag sa Villamor Air Base yung sinasakyang eroplano. Chartered flight ito ng 319 na Pilipino galing sa United Arab Emirates. Sila yung mga nirepatriate ng gobyerno ng Pilipinas mula sa iba't ibang lugar sa UAE. Karamihan sa kanila, mga OFW, kabilang na yung kanilang pamilya at may mga na-stranded ding Pilipino. Paglabas ng eroplano, sinalubong sila ng mga opisyal ng Department of Migrant Workers at ng Overseas Workers Welfare Administration. Diretso sila sa hangar kung saan doon na rin sila iprinoseso at nakabang sa kanila yung mga taga-customs at immigration. Ang ilan sa kanila, may mga kamag-anak na dumating sa Villamor para masalubong yung mga dumating na OFW. Sa kabuuan, sabi ng DMW, nasa 1,400 Pinoy mula Middle East na ang kanilang naiuwi sa Pilipinas. Meron pang halos 1,000 ang nagre-request umano at mga Pinoy na nais din na makauwi na dito sa Pilipinas. Galing sila sa iba't ibang lugar sa Middle East. Hindi sinabi ng DMW pero ngayong linggo ito, magkakaroon din daw ulit ng repatriation. Balik sa inyo dyan, Jen Nelson. Ayun, bukod doon, ano ang mga tulong na ibibigay sa mga naipauwi na Mads? Yung mga walang sundo, Jen, at gustong magpahatid, ay ihahatid sila ng OWA kung saan sila nakatira. Kasi may mga umuwi rin daw na galing sa Visayas at Mindanao. May mga alok din na pangkabuhayan yung OWA para sa mga kababayan natin na dumating. Kung ayaw na nilang umalis, gusto nila na magkaroon na lang ng pangkabuhayan dito sa Pilipinas. Ayun, Yung pangkabuhayan, ano yan? Negosyo ba yan? Maliit na sari-sari store? Meron ding pang negosyo. Depende kasi kung ano yung gusto ng mga kababayan natin, ng mga OFW. Ayun. Particular figure, meron ba silang binigay? Particular na yung figure ng pangkabuhayan, iba kasi depende sa kung anong klase kasi nga pangkabuhayan yung gusto nila. Lalo na kung member ka naman ng OWA, maraming iba't ibang klase yung kanilang inaalok. Halimbawa, magtatayo ko ng Pure Gold Junior, pwede ba? Hindi ko lang sigurado kung ganong level ha. Alam ko kasi may mga limit din yun eh. Ganon. Hindi kasi bakit tinanong, gusto ko po magtayo ng 7-Eleven o kaya Pure Gold Junior, di ba? So wala silang particular na ibinigay na amount. Let's say maximum of 50,000, 100,000. Walang ganon na Mads? Wala silang binanggit kanina, pero sa mga nakaraan kasi, binabanggit nila na merong iba't ibang pangkabuhayan na pwede silang ibigay, itulong sa mga kababayan natin na OFW. Nasa diskarte na nila. Pero sana turuan ng tamang paraan ng pagninegosyo, di ba? Baka kasi mamaya, isang linggo lang. Kasi may mga seminar din kasi yun. Ayun. Sa English kung talagang kaya at kung papaano mapapaunlad yung binigay sa kanila. Yan. May kasabihan kasi sa English eh. Oo. Teach them how to fish. Yan. Yan. Pwede, puro mangiging mangingisda lahat ng mga. Oo. Akala ko teach them how to take ayuda. Take ayuda. Mads, salamat ha. Ingat kayo dyan. Ayan. Okay, sige. Balik sa inyo dyan. Pero meron pa ba sa kasunod? Teka lang, habol. Meron pa kasunod na makapapawin?
Meron daw. Itong week na to, meron pa rin daw isa, sabi ng DMW, nasa halos 1,000 pa raw yung Ayan. request na kanilang natatanggap. At tinaasan kasi nila na madadagdagan pa raw yun habang patuloy pa yung kaguluhan. Ayan. Salamat. Yan po si Madeline Villar Moratilio. I-welcome natin ano, at bigyan natin ng lakas na loob itong mga OFWs na ito. No, ha? Ito ang tinuturi natin mga makabagong bayani. Nagka-problema sila, sana naman ay maayos din ang pagpapatrato sa pag-uwi sa kanila sa Pilipinas. Tama. Yan. Pero teka lang. Ayan, may nagpadala tuloy sa atin ng lyrics ng Huwag Mangamba. Oy, batiin muna natin si Minerva Season ng Lions Club na nanonood Ay. sa atin ngayon. Oo. Ma'am Minerva, salamat. Yan. Yun. Salamat po, Karen. Sabi niya, nahirapan kayo sa lyrics. Ito na lang lyrics. Wala daw ka palang kapalit ang title noon. Walang kapalit. Pero ang simula ng kanta ay... Huwag magtaka. mangamba. Huwag magtaka. Huwag magtaka. Huwag magtaka ba o huwag mangamba? Huwag magtaka. Ang gulo nyo naman eh. Sinira yung kanta. Huwag magtaka kung ako may di naghihintay Yan. ng anumang kapalit Yan. sa inalay kong pag-ibig. Yung pala. Ba't pa dapat sa huwag ka mangamba? Oo. Ayun. Huwag magtaka. Doon pala sa second paragraph yun. Yan, ang sabi. Huwag mangamba, Yeah. hindi kita paghahanapan pa. Yan Yan. pala. Yun. Doon sa second paragraph. So, ibig sabihin, pag umuwi kang walang pera, hindi ka niya Huwag ka na nga hahanapan paghanapan pa. na kung ano-ano. Yan. Kaya huwag na kayong mangamba. Habang yung mga mister o misis ninyo na pag-uwi nyo, yan ang kanta nyo sa, sa mga OFW na repatriate para sila po ay uuwi ng kahit na walang pasalubong, di ba? Nakangiti pa rin po sila. Kasi yung Ayan. tinatanong nyo na yung pang-negosyo package, Jen, Oo. yan ay pautang. Mula, Pautang ba yan? Akala ko tulong yan. yung tulong, hanggang 10,000 lang yon. Pero kung gusto mo ng full-time negosyo, 100,000 to 2 million. Ba? Oh. Hindi, teka lang, liwanagin. Akala Pautang ko yan. tulong talaga. May tulong na hanggang 10,000 lang, pero kung ganito kalaki na, pag nenegosyo mo na yan eh. Hindi kasi, gaya ko nga, tatayo ko. Pure Gold Junior ang gusto ko itayo. Paano ngayon yun? Oo. Ang interest, 7.5% per year. Malaki pa rin. Pero ito ay pang negosyo na ito. Ha? Ganon? Oo. Ito namang tulong puso, grant naman ito. Ayan, grant. Oo. 150 hanggang 1 million, depende sa laki ng grupo at proyekto. Ayun. Kooperatiba naman ito, Jen. Grupo naman dito. Kooperatiba. Oho. Oo. Bigyan, tawagin natin repatriate cooperative. Yun, pwede. Mga napauwi. Kooperatiba ng mga napauwi. Pwede. Ayan. Well, At doon naman sa mga sasakay, mabuti pa nilinaw mo yan. di ba kanina, libre. Oo. Libreng sakay, pero ngayong araw lang na ito eh. Kung gusto nyo bukas, ito naman, 50% off po tayo bukas. Ha? Yun. Diskwento. Ano yan? Para saan yan? 50% discount sa lahat ho ng mga gwapo Nako! Saan yan? Saan yan? sa MRT Yan. at LRT. Yan. Simula March 23. Yan. Kailan ba yung Pabor sa akin yan. Kailan ba yung March 23? 23, Lunes. Sa Monday. Lunes, oo. Ayan. Kaya kung kayo po ay gwapo, Yan. 50% po, ang ipapakita lang nyo ay yung mukha ninyo Yan. sa teller. Totoo yan? Pabor sa akin yan. Pabor sa akin yan. Totoo yan. No? Pabor yan. 50% discount. Yan. Hindi, pero walang sinabing guwapo. Pero may sinabi. Hindi kasi sa pangit libre. sa akin libre yan. Sa mga pangit tulad ko libre yan. Sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos, Yan. pagagaanin daw ho itong epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Ayun. At least makatipid-tipid ka sa pamasahe. Ayun yung pinangako niya kahapon. Oo. Di ba? Yung binanggit niya kasi binawi nga yung fare hike. Magbibigay pa ng diskwento. Yun. Single journey ticket. 50% na po yan, discount na yan. Okay. Discounted na yan. At kung ikaw naman ay senior citizen, Oh. ipapakita mo yung ID mo. Di ba, pagka senior ka, may 20% discount Yes, ka. yes. Oo, tsaka estudyante. Oo. Swerte mo naman kung gagawin 50 plus 20, de 70% ka na. 30% na lang babayaran mo. Hindi na, Paano yun? hindi na. Hanggang 50% lang tayo. Ako ano yung pinakamataas? Sa 50%. Ikaw mamimili ka. Anong gusto mo? 20%?
Ay, di rin tayo sa 50%. Di ba tayo Yan. mahirap kausap eh. Hindi mo. Tayo dali tayo kausap eh. Oo. Para sa restaurant, eh. Yan, Danilo Kakain kayo. Segovia, naririnig mo ha? Senior Libre. citizen ba yan? Senior Oo, taga Arista Place to eh. Ayun, yun. Oo, yan ha. Si Kuya Danny, 50% ha? eh, mayaman niya. Pag sinabihan ng boss gwapo, nagbibigay ng 200% yun. Plus, eh. Ganun ba? Oo. Diba? Siya pa magbibigay. Siya pa. Siya pa. Ayun. Parang sa akin nangyari yun eh. May namamalus sa may kanto ng Quezon Avenue, EDSA. Di ba, stop. Sabi niya, gwapo, palimos naman po, pangkain lang. Binigyan ko ng 1,000. Oh, 1,000. ganon. Oo, kako. Bakit ba't mo 1,000 Gwapo binigay? tawag sa akin eh. Ayun, nagsasabi ng totoo. Oo, sabi ko, alam mo sa lahat ng nanghingi ko, nagsabi ng totoo ha. Ay, kung may nagsabi, tatay. Luway lang, baka sampakin ka. Sabi, kuya. Oy, lolo. Sinabing gwapo, 1,000 kagad. Walang kakaba-kaba. Oh. Ang problema, nagdumagsa yung iba, nagdatingan din. Sinara ko na yung bintana ko. Ay, nako. Ha? Kita mo yung mga cameraman natin, tawag sa akin, boss gwapo. Parang nagpaparinig eh. Ito pa. Ano pa yan? Ano pa yan? Ito, 50% lang ito, di ba? Gusto nyo ba 100% libre sa jeep? Ba't hindi ba? Ba't hindi? Ito, kung meron ba yan eh? Ito, madali lang. Sabihin nyo lang sa driver, kakalong po ako. Kandong. Alam nyo, itong pagbibiro namin ito ay para pag-aanin lang ang damdamin ng ating mga kababayan. Sa dami ng problema ng sa bansa dami ng natin. problema, alam nyo, sa halip na, napag-usapan kasi namin tatlo, na sa halip pag-usapan natin yung pabigat pa sa ating bayan, may medyo magpagaan naman tayo ng konti at Yun para na nga. naman na makalamay natin ng konti ang damdamin ng Pero alam ating mo, mga kababayan. Benny, sa, di ba, ang dami na nating napuntahan mga bansa, di ba? Yes. Mga 180 na siguro. Sa Pilipinas lang, merong ganyan na pagkakinalong mo sa isang public transport, ang isang tao, libre na. Ganun ba? Napaka ano ng Pilipino eh, no? Napaka ano tawag doon? Maunawain eh, no? Yung conservative ba? Oo, ang tawag kahit doon? nga, Considerate. di ba, kahit napakaluwag, Considerate. wala naman sakay. Kakalungin pa, parang libre, di ba? Ba't yung libre lang po ito eh. Yung bata, di ba? Pero sa ibang bansa, walang ganyan. Kahit tinalo mo, bayad pa rin. Oh, hindi basta pumasok ka, bayad ka na kasi doon pa lang naman. ganun. Doon pa lang sa driver, maghuhulog ka ng either barya or itatap mo yung nga pala, card mo. meron silang tama. Kaya ang mga ano talaga, mga Pilipino merong at tayo lahi ng maunawain eh, no? Mapagbigay eh. Napagbigay. Oh, dapat maibalik natin yung ganyang katangian sa panahon ngayong may krisis, di ba? Hindi yung konting ano lang init ng ulo eh, no? Sa amin, nakagay kalong eh. Pero ako kasi pagka may kalong, mayroong requirements eh. 5'5" ang height, basic personality. Mga ganun. 36, 26. Mga gano'n. Tsaka dapat maskulado. Ano? Maskulado. Maskulado. Ayoko nang hindi maskulado. Iba tayo eh. Ay, nako. Tsaka yung, di ba? Yung nakasabit lang, di ba? Oo. Sabit lang kami, 50% kami. Ay, iba, libre na yung sabi. Hindi, libre yung sabi. Libre lang ba? Oo. Di ba? Napakadaming... Sabit lang, boss. Kaya kawawa minsan yung, driver ng jeep eh. Oh, tapos meron pa badge. Ay, oo, yung badge. Media. Hindi media. Media? Hindi media. Meron yung badge, yung pulis, sundalo. Dati uso yan eh, no? Oo, dati uso yung Media. badge. Hindi, pulis. Pulis ba? Sundalo. Ayun. Anong Yung media? ba media, hindi libre yun? Hindi, kalahati yung media nga eh. Media. O kalahati lang ang bayad, media. May medyahan ka lang. Ay, nako. Ito pa, seryoso naman ito na Son at Kuya Benny, no, ha? Ito, nabanggit mo kasi kanina, si Secretary Chu Laurel, Narson. Si Secretary Chu Laurel pala ng Department of Agriculture, nagpunta pala sa Makati Prosecutor's Office. Bakit? May ano? Hindi ho para magbigay ng pataba o ng ayuda sa mga mangingisda o magsasaka, kundi maghain po ng kasong cyber libel. Ayun. Laban po kay Attorney Levy Baligod at sa 18 dating sundalo. Ano ha? Ayon po kay Secretary Chu Laurel, ang reklamo sa tanggapan ng prosecutor ng Makati ngayon pong araw. At dito ay mariin po niya pinabubulaanan yung paratang na nagpakilalang mga dating sundalo tungkol daw po sa kanya umano'y pagkakasangkot sa paghahatid ng mga mali-maletang pera sa iba't ibang personalidad.
Tinutukoy po ni Secretary Chu Laurel na ang paratang tungkol sa kanya, umanong papel sa agricultural smuggling ay pawa daw pong mga kasinungalingan. Anya, ang sinasabi daw po sa affidavit ng mga nagpaparatang sa kanya. Binabanggit pa po ni Secretary Laurel na hindi niya kilala ang sino man sa 18 dating nagpakilalang sundalo at ang huli na sinasabi sa Forbes Park, huli daw siya na nakatira doon, 2018 pa. Ayun. At sa kaso naman daw po ni Kong Saldico, sinabi ng kalihim ng agriculture na ngayon lamang siya nakahanap ng panahon para daw po ito'y formal na isampa. Ilang buwan na matapos niyang sabihin na kinukonsidera niya ang pag-asampa ng kasong cyber libel laban po sa dating Bicol Party List Representative Saldico. Kaya nga, Nelson, Benny, no, mahalaga talaga na matanong ang sabihin mayroong venue para matanong yung 18 dating sundalo. Yes, no? para talagang sa formal na paraan ay maimbestigahan. Oo, Kung matanong. may katotohanan ba yung sinasabi nila at mapanagot yung mga tunay na nagkasala, kung meron man o wala. Kasi nga, sabi natin kung qualify mo mismo, halimbawa, inuutusan itong mga 18 sundalo, no? Hindi naman dinidetalye sa kanila, o dalhin mo ito. Baka, wala naman silang sapat na kabatiran kung yung dinadala nilang pera, illegal o legal. Legal. Diba? Pwede sabihin, dalhin mo ito. Oo. Yun pala, may utang doon. Ayun, ang address ay ganito, dalhin mo kay ganito, kay ganyan, kay ganyan. Noon pa man kasi, may mga transaction halimbawa si Ginoong Saldico, o kaya naman may transaction sa halimbawa sa bilang isang negosyante kay Secretary Chu Laurel, at nautusan yung, pero sabihin, legal na transaksyon, walang masama doon, di ba? Sapagkat legal naman, parehas sila negosyante. Ngayon, hindi ko nag-deliver sila ng pera sa isang personalidad, ay may sasabi agad natin na sila ay sangkot doon sa flood control anomaly. Kaya mahalaga nga, may venue sila na matanong, ito, detalye mo nga ito, ano ba ito? Nagpa-picture kayo sa ganito, may dadala kayong pera? Ano ba ito? Ano ba sabi sa inyo? Sabi mo sa inyo, dalhin lang O sinabi ba sa inyo kung tungkol saan itong perang dala-dala ninyo? Di ba noon Wala kapag po. may Dinala ganyang lang. issue, ang nauuna pang magpa-imbestiga yung Kongreso? Yes, nag-uunahan lagi ang mga nag-uulahan ng Kongreso yung at dalawang Senado. nakakapulungan. Bakit ngayon parang iniiwasan nata? Kasi baka ayaw nila atang iniwasan natin sila na maituro din sila. Yun ang Pero problema. kung ako, isa sa mga nasangkot dyan, abay, mas gugustuhin ko na magkaroon ng investigasyon para makontra ko yung sinasabi nilang harapan. Yun ang kaya nga ang sabi ng marami ngayon, Nelson, Kuya Benny, na imbitahan nyo na sa Senado sa Blue Ribbon para marinig natin ano ba talaga, may detalye nila, ma-qualify nila yung sinasabi nilang pagdi-deliver ng pera. Yes, kasi Diba? maraming nakaladkad. Ako naniniwala akong maraming nakaladkad na wala rin kinalaman. Ayun. Oo. Di ba? Kasi alam mo na medyo allergic tayo sa mga list na yan, di ba? Oo. Dati meron tayong Napolis list, di ba? Meron tayong Bryce list, meron tayong flood control list. Naging hanap buhay nung iba . Hindi, tsaka yung Diba? salita rito, isa sa kumuha ng aking attention dito, yung mga media. No? Yung salitang media na tumanggap din daw. Ayun. Well, masyadong shotgun. Oo. Yung tinatawag natin na naging pahayag dahil ang daming tinamaan na sa halip na pangalanan, tinamaan yung buong industriya. Tama. We know that as of the moment, talagang pababa yung kredibilidad ng media industry. No? Oo. Dahil marami talaga sa ating mga kapatid ang naliligaw ng landas. Pero ang atin naman is, yung mga matitino naman ay isalba natin. Di ba? Tama. Ngayon, kung magkaroon ng investigasyon dyan, mas maganda dahil lalabas yung totoo. Oho. At malalaman kung sino yung mga tumanggap, kung sino yung talagang may kinalaman sa illegal na nangyaring yan, abay, may liligtas natin yung mga matitino. Totoo. Yan naman ang panawagan natin sa mga kinaukulan. Oho. Para once and for all, magkaroon na ng resolusyon nito dahil sawan-sawa na yung taong bayan sa naririnig at wala namang resultang lumalabas. Ang ibinibigay niya na yung halimbawa yan, Nelson, di ba, yung kay Andrew E. Di ba? Halimbawa, si Andrew E. hindi naman talent, dineliver sa kanya.
nagpa-picture sila, isinama. Di ibig sabihin agad doon, tumanggap agad siya ng flood control money. Oh, yun. Kung walang paliwanag. Eh, ang paliwanag, hindi, talent fee. Binayad pala sa kay Andrew Ion sapagkat talent fee niya. Sa punto yun, may illegal ba siyang ginawa? Wala. Wala, di ba? Ang problema sapagkat trabaho doon, niya, hanap buhay niya yun eh. Ang problema doon, niresibuhan ba? May tax, may tax evasion kumbaga, na usapan doon. Ibang usapan siguro yun. Ano, Kasi yun pala ang talent fee niya nung during campaign na siya ay nagpe-perform. Yes. Di ba? Yes. Oh. Magkano inabot, Nelson? 50, no? 68 million. 68 ba? Nabawasan ko. Akala ko tumawad eh. Hindi nga daw nagpatawad eh. Walang patawad ba? Walang patawad. Patawad. Kaya hindi pala natawaran yon. Kasi ang sabi daw ni Saudi ko, tinatawaran daw yung pumayag naman daw. Di ba? So hindi pala, 68 pala. Ayun. So, di ba? Sundalo, Sir Andrew E., sikat po kayo, pa-picture ho naman. Di ba? Pag-picture, picture ni Saldi. May dalang maleta. May dalang maleta. Di, ibig sabihin, ang pangit agad. Di ba? So dapat i-qualify natin. Linawin natin isa-isa yung punto. Bakit ka nagdala? Ano yung dinala? Ngayon, kung ikaw naman yung tumanggap at naimbestigahan ka rin, ang sasabihin mo lang, ay talagang tinanggap ko yan, bayad sa akin yan Talent eh. fee sa akin yan Talent eh. fee ko yan eh. Oho. Di ba? Yun. O gaya naman nung merong ilan mga kilala sa media na mga PR man. May tinanggap. O bakit ko tinanggap? Talent fee ko yan eh. Oo. Di ba? Transaction nila yan. Kumbaga, negosyo Transaction nila nila yan. eh. Dahil dati ako sa corporate ng isang malaking kumpanya at kinuha akong PR dito, eto, bayad sa akin yan. Trabaho nila talaga yun. Trabaho nila yun. Yes. Kaso, Malaki talagang bayad dyan eh. malaki. Malaki. Totoo. Well, yun ang ating sinasabi sa... Kasi hindi mo naman dinala. Ako yung Marines. Boss, para saan to? Deliver yan. Hindi, boss, detalye mo. Hindi pwedeng sasabihin mo lang, di-deliver ko. Baka sabihin ng boss, si Paig. Di ba? Kasi ang trabaho ko, mag-deliver, magdadala, ganito, ganyan. Hindi naman sinasabi ng boss ko, ito, illegal na pera to, ha? Itong perang ito ay galing ito sa nakaw ito, ha? Huwag mong... Galing sa Ghost Project yan, ha? Hindi naman sa... Hindi detalye ng ganun nagutos yun. Ang sasabihin lang ng boss mo, dalin mo to kay ganito. Yes, sir. Di ba? Puro yes, sir naman sagot yan, eh. Nasa pinto, naghihintay si ganito. Oho. Yan. Yes, sir. Sa bahay niya, dalhin. Oh. Yan. Ganun lang yun eh. Yun. Diretso lang yun. Wala namang sasabing detalye yun eh. Ngayon, bigyan natin ng pagkakataon yung na-deliveran para sumagot. Yun. Para sabihin niya, ay, bayad sa akin yan. Binili yung bahay at lupa may ko. lehitimo ho kaming negosyo. May Yes, lehitimo kami. Well, ay, naku. Napag-uusapan yung pondo. Ito yung mga mababatas na nagre-reklamo daw. Bakit walang nilalabas na pondo ang Kongreso ngayon? Bennett Nelson. May sagot pala eh. Kasi di ba noong isang araw, nagpa-press ko yung grupo ni na Congressman Ronnie Puno. Kami ho, wala kaming pondo, hindi kami binababa, hinahanapan na ho kami ng aming constituent. Mismong ang Department of Budget and Management na raw po ang pinakiusapan ni Speaker Bo GD, DBM, pabilisin nyo na po ang proseso at pagpalabas ng pondo para maipatupad na ang programang kailangan ng taong bayan at ng mga mambabatas na kasama ko sa Kongreso. Sa pahayag, bago daw po ang recess ng Kamara, recess na pala this week, iginihit po ni Speaker din na hindi dapat maantala ang serbisyong inaasahan ng Pilipino sa gitna daw po na umigting na hamon ng iba't ibang rehiyon. Ayon po kay Speaker D, kailangan bilisan ang paghakbang para maging epektibo ang pagkapatupad daw po ng programa. Binibigyan niya po ng may halaga lamang ang serbisyo kung may paparating ito sa tamang oras, aanhin pa niya ang damo kung patay na ang kabayo. O nga naman, Tama. Kaya bilang paalaala sa DBM, wala pong saysay ang tulong kung huli na itong dumarating. Nag-aalburuto na nga yun ng mga kapwa niya mababatas. Binabanggit pa po na kahit nakareses ng Kongreso, patuloy po ang trabaho ng mga mababatas sa kanilang distrito upang masiguro ang maayos na pagkapatupad ng proyekto. Ang tunay anyang sukatan ng pamahalaan ay ang bilis at kalidad ng serbisyong naihahatid sa bawat pamilyang Pilipino. Lalo na po ngayon, marami tayong problema. O nga naman, January, February, March. First quarter, matatapos na, wala pang pondo. Di ba? Pakinggan nga natin. Yan. Speaker? Nakausap mo, di ba? Yan. Ayan. Just Aguina na Kaya naman po, sa mga kaibigan natin sa DBM,
Ayusin niyo naman ang inyong trabaho. Bilis-bilisin niyo naman ang inyong mga pagkilos. Gawin niyo naman ang inyong mga tungkulin para maging maayos at may patupad na ang mga programang sasagot sa kasalukuyang pangangailangan ng ating mga kababayan sa iba't ibang mga reyon. Huwag yun nung sayangin ang oras at huwag na huwag nating paghintayin ang taong bayan. Ika nga, aanuin pa ang damo kung patay na po ang kabayo. Ang serbisyo ay mahalaga at mararamdaman lamang kung ito'y napaparating sa tamang oras. Umaapela kami sa inyo hindi bilang kritiko, kundi bilang katuwang ninyo sa mabilis at agarang pagtugon sa pangangailangan ng taong bayan. Ayun, parang gusto niya sabihin sa DBM, unahin niyo na po ang distrito ni Congressman Ronnie Puno. Para wag na po siya. Yan ba yung pinagmulan ng problema? Ay kasi nang bumanat sa kanya, di ba? Kay speaker na kaya daw sila kakalas ngayon, kasi nga wala daw lumalabas na pondo, puro doon tag doon for later release. Kumbaga waiting hanggang December 2025. Hindi, ano pa rin to eh. Ito pa rin yung yung epekto nung nangyaring mga DPWH problems. Yun na nga. Yan yung backlash noon eh. Kung kaya medyo kuidaw o takot kumilos sa mga tao dyan sa DBM ngayon. Dahil pati nga naman yung kanila sekretary napalitan. Yun na nga. Di ba? Eh dito kasi alam mo sa gobyerno yung bang ikaw ay mabilis maglabas, may problema. Yung mahigpit ka maglabas, may magrereklamo. May problema rin. Lahat yan, Oo, puro lahat reklamo meron yan. Ay, nako. Pinakamabuti, mag-break muna tayo, ha? Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Balik po tayo sa Saganang Mamamayan. Nabalitaan mo, Kuya Benny, yung... nakita ko rin sa mga pahayagan na naka-high alert, heightened alert ang Malacanang nung isang araw, nung mula ata weekend yun hanggang Lunes eh. Bakit? Ano na ba meron? ang daming mga barbed wire, ang daming pulis, ang daming, di ba? Baka natatakot siguro lulusubin ng mga rallyista. Na mga nagpaprotesta sa pagtaas ng bilihin. Yes. Nako, at tapos, kasabay noon, ay may mga balita din nako po, malubha na daw ang kalagayan ng Pangulo. Mayroon ng isinugod sa ospital. Kaya siguro, ito ang ginagawa ng pang-counter ng Malacanang. Ito, tama. Palaging lumalabas sa publiko ngayon. Ang Yan ang presidente, tamang style. sa bagay, no? Oo, hindi kailangan sagutin eh. Oo, hindi tama, kailangan si Ate Claire. Ate Claire ang magsabi at sumagot dahil alam mo sa totoo lang minsan medyo nagdadalawang isip na ang tao kung maniniwala o hindi dahil Tama. minsan bumabalik-was yung sinasabi niya. Oo. Pero sa ginawang ito ng Pangulo, abay talaga nga namang napatunayan Aha. na ang daming fake news. Ayun. Oo. Yung araw-araw siyang nagre-report, di ba? Oo. Yung iba nga nagsasabi, naku po, ginawa ng reporter ang presidente. Pero kanina, ngayong araw ba ito? Bumisita po ang Pangulong Bongbong Marcos na medyo malayo-layo. Diyan po sa isang paaralan sa Bataan. Kasi tiningnan niya yung pagpapatupad ng programang pagkatuto at misyong medikal para sa mga mag-aaral at guro. Ang binisita po niya ay yung Maribeles National High School Kabkaen Annex, Alasasin. Aba, meron 2 bagong prefabricated classroom na itanayo. At ayan kasi kulang na kulang tayo sa Ganda, classroom. Ito, prefabricated. Mabilis itayo ito. Oo. Parang ligo ito. No? Oo, dahil nakita naman natin ilan yung backlog natin. Ang dami. Oo. Noong Pebrero ay sinasabi po ng Pangulo na humigit kumulong 9.6 billion pesos ang kailangan para maitayo ang 4,000 silid-aralan sa buong bansa. O de meron na tayong 2. Ano na lang? Oo. 3,000
998 lang. Oo. Sinabi pa ng Pangulo na ang paggamit ng SEPTO Learning Management System, XLMS, ay isang digital platform na dinesign para suportahan ng blended learning at mapabuti ang access sa mga kagamitang pang-edukasyon. Digital na kasi ngayon eh. Oo. Pati nga ang school ngayon meron ng AI eh. Tama. Oo. Talagang sinasabi sa mga estudyante na kailangan pag-aralan din nila yung AI na yan. Oo. Dahil makabago na ngayon. Iba na ang... Iba ng panahon. Oh, parang nung araw, 'di ba? Nung araw, 'di ba? Kung natatandaan mo sa paaralan ang ginagamit abacus pa noon eh. Oo. Tapos naging calculator. Ay ngayon naman AI na. Yes. So kailangan na maging handa tayo sa bilis ng pag-ikot ng mundo. Totoo. 'Di ba? Kasi mapag-iiwanan tayo eh. Kaya namahagi din po ng mga learning tablet. Pero palagay ko, mas i-improve pa natin. Baka yung learning tablet, hindi na rin... Parang ano na eh, may mas mahuhusay na ngayon. Oo. Hindi na learning tablet, capsule na. Oo, may mga bago na ngayon. At in-inspeksyon din ng Pangulo ang yakap. Ibig sabihin naman ng yakap, yaman ng kalusugan at kalinga medical mission. Naglibigay naman ito ng libreng serbisyong pangkalusugan sa mga estudyante. Yeah. Yan naman yung presidente, talagang Kahit na gulo-gulo yung buhok niya, talagang makikita natin na nagsisipag. Alam mo, sa atin, in fairness to the President, kung ganyan ang gagawin niya, ay dyan nakikita, may accomplishment nga ang kanyang administrasyon. Siguro sabihin namin ako, baka AI yan. Hindi... Sige nga, pakinggan natin. Nagsalita pa eh. Nagsalita? Sige nga, nakausap mo. Ito. Sige. Huwag po mag-alala ang tao. We are securing the supplies of oil. We are securing the supplies of food. And so far, sapat naman ang ating mga supply, ang ating mga naka-stock na sa langis at saka sa pagkain. Kaya ang binabantayan na lang natin ngayon ang presyuhan. Dahil sa pagkain, mas marami tayong magagawa. Pwede natin, naghahanap kami ng paraan pa para ibaba ang presyo ng pagkain. Yung langis, wala tayong magagawa dyan. Pero at least yung supply ay tinitiyak namin magkakaroon. So kahit na may stock tayo, patuloy ang maghanap ng Pilipinas dahil kumukuha talaga tayo sa Middle East. So naghahanap tayo ng alternative sources ng langis. And so, but sa halimbawa sa fertilizer, yun na petroleum product na yun, hindi problema yun dahil yung pinagkukuhanan natin na kapag nangako naman sa atin na itutuloy nila yung kanilang mga kontrata. Yun na yung ano. Yung China. Yung China na yun. Kausap Pero nila. hindi niya lang binanggit. Hindi niya lang binanggit. Pero understood na yun. Alam mo naman na China, mabanggit lang yung initiative nila, siguro na may magiging masaya na sila. Sa pagiging masipag ng ating Pangulo, ay sinusubukan ding magsipag ng Philippine National Police. Ay, tama lang. Ano bang tulong ng PNP sa... Kasi ang sabi ng Presidente, ang dapat nating bantayan dito yung pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Yes, Dahil yes. ito ang nakakapekto sa mga mamamayan. Kapag may ganitong problema, yung taong bayan ang number one na naapektuhan dahil pagbili nila ng kakainin sa palengke, yun na. Mataas ng presyo. Ito. Pinaigting ng Philippine National Police visibility, ang kanilang police visibility sa paligid ng mga pamilihan at grocery stores para maiwasan ang pagsasamantala ng mga tiwaling negosyante sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Magkakaroon ng mga pulis sa palengke? Oo. Dahil dito, inatasan ng PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang lahat ng unit ng pulisya sa buong bansa na tiyaking walang mga vendor o retailer ang mananamantala sa sitwasyon upang pigilin ang posibleng profiteering na kaugnay sa umiiral na tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Nartates, ang hakbang na ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng Department of the Interior and Local Government na tiyaking nananatiling abot kaya at sapat ang supply ng mga pangunahing bilihin para sa publiko.
Nagbabala rin si Nartate sa mga mapagsamantalang negosyante na may kaakibat na mabigat na parusang legal ang sino mang mapapatunayang umaabuso at nananamantala sa presyo ng mga pangunahing bilihin na lalo lamang magpapahirap sa mamamayan. Yan. Ang problema naman dyan, Kuya Benny, halimbawa, nagtitinda ka, di ba? Magtataas ka ng presyo. Sino naman ang bibili sa'yo? Yun nga lang. Yun nga lang. Problema. Ang problema rito sana, ang nakikita ko naman dito ay napakaganda. Sa monitoring, pwede mo gamitin to. But again, it is the Department of Trade and Industry ang dapat nating makausap dito para alam natin kung ano yung salitang nananamantala. Ayun nga, di ba? Diba? Kasi ano yan eh. Oo. Depende kung, halimbawa, nabili talaga nung nagtitinda yung ititinda niya ng mahal, pwede ba naman, alam na maibenta niya ng mura? Kasi alam mo, eto sa mga pamilihan, Oo. bakit sa isang department store o sa isang supermarket, no? Kompleto dapat. Oo. Kasi kapag pumunta doon sa kabilang supermarket at doon binili yung bigas, wala kang bigas eh. Doon binili. Abay nakita ngayon ang sardinas dito Mas mura. Mas mura, 5 piso lang doon sa kabila. Lilipat na doon. Lilipat na doon. Ayun. Kung kaya they don't take the risk na lumipat pa. So ngayon, although mahal yung mabili nilang bigas sa kanilang supplier, ay mapipilitan silang ibenta yun. Ayun nga. Yun. Kung kaya't kailangan make full coordination with the DTI. Totoo. Kasi yung tinatawag na whole of government approach, yun ang kailangan ngayon sa sitwasyong ito. Dahil hindi maaaring isa lang ang kumilos, ang PNP o ang NBI, hindi pwedeng sila lang when it comes to itong mga pagiging watchdog natin sa ating mga bilihin. Dapat coordinated. Coordinated talaga para walang turuan at walang alam mo yung hinuli mo, ginawan mo ng istorya tapos at the end of the day ikaw ang may kasalanan dahil hindi mo alam na yun na pala yung prevailing rate ngayon. Ayun. Kasi hindi ka kumonsulta sa DTI. Hindi ka kumonsulta. Kaya sana maging whole of government approach ito na sino man yung mga dapat magsama-sama, magsama-sama na para maproteksyon na natin yung kapakanan ng mas nakararami. Dito kasi ang problema, may ilan na nagiging ganid pagkarating sa salapi at ang gusto siya lang ang merong panindang yun eh. Oo. Gaya nangyayari ngayon sa gasolina, di ba? Ang ginawa ng iba, nag-hoard. Pag-hoard, ngayon, tinaasan yung presyo nila. Wala nang magawa. Ngayon, meron ba tayong watchdog na nandyan? Well, we thank the PNP for being a watchdog dito. Sila yung nagbabantay. Pero again, para hindi masayang yung pagod natin sa pagiging watchdog, mas maganda siguro kung merong coordination with other agencies at ang approach na gagawin natin dito, talaga nga namang mararamdaman ng taong bayan. Kapag naramdaman yan, walang magtatangkang umabuso. Tama ba? Ayun, tama. Oo, kasi may bantay eh. Ha? Pero ito naman ang isang napansin ng grupong nagbabantay din sa mga presyo at sa bentahan. Ito naman ay sa mga sasakyan. Alam niyo po ba mga babayan na ang bentahan ng mga sasakyan, bago pa tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo, bago pa tayo magkaroon ng krisis ng supply, ay bumababa na pala ang bentahan ng sasakyan ng 9% sa 2 buwan ng nakalipas. Sa unang 2 buwan ng 2026. Pero ito napansin nila, Kuya Benny. Yung mga degasolina, bumaba na 9%. Pero yung mga electric vehicles, nako, tumaas. Tumaas po ang benta ng 67%. Aba, yan ang abuso. Ibig sabihin, ano abuso? Abuso yan. Bakit? Oo. Dahil bakit? Alam nilang kailangan ngayon eh. Alam nilang pupunta na roon eh. Bibili pa lang. Ito yung mga bumibili, dumami. Hindi pa presyo. Okay, Ayun, okay. 67% at tumaas na bumibili ng electric vehicle. Ay talagang dadami bibili. Dadami. Oh, pero ang totoo niyan, yung electric vehicle ngayon, umaabuso na rin. Dahil lahat nagtaasan bigla. Ganun ba? Ha? Yes. Bibili pa naman ako mamaya. Nataasan naman? Oo. Tumaas na uli? Tumaas na. Tumaas na ang electric vehicles ngayon. Kung kaya't
doon sa mga watchdog natin na nagmo-monitor ng presyo dahil sa alam na mataas ang krudo ngayon at gasolina at tataas ang benta ng electric vehicle, abay dinaasan yung presyo ng electric Nako po. vehicle. Kung kaya yan siguro Yan ang unang bantayan natin. Oo, yan ang dapat na isa sa binabantayan. Di ba? Yes. Tingnan mo ha. Bagamat tumaas yung electric vehicle, pero pagka kinumbine mo, kumonti din pa rin ang bumibili ng sasakyan. Siguro nga dahil sa hirap ng buhay. Dahil sa traffic. O, tsaka sa traffic. Yes. Tsaka isa pa, wala nang parking, di ba? Oo. Mapansin mo yung mga kalsada ngayon? Yeah. Minsan di ka na makadaan eh. Yun. Oo. Dahil nga sa dami ng sasakyan, wala namang parkingan. Kaya na number one na dahilan, hindi ka ngayon makabili dahil mag-aaway na kayo ng kapitbahay mo. Pero kung papansinin mo rin sa mga barangay, maraming lupa, yung idle lands, Yes. yung hindi naman ginagamit. Dapat siguro masilip din ng pamahalaan yan na maging creative naman tayo dyan sa mga idle lands na yan, na matulungan natin yung pribadong sektor para i-convert yan into a parking area. Diba? Ang takot lang naman ng Pilipino na kapag may lupa kayo, agawin sa'yo, mawala Yes. sa'yo. Oo. Pero kung gobyerno ang tutulong dyan at magagarantya na yan ay pansamantala gawing parking area, abay siguro naman papayag yung mga may-ari ng lupain yan. Dapat siguro. Diba? At dahil dyan, birthday ba ni PNP Chief ngayon? Ha? Kasi may Ganun ba? pagbati dito eh. Oh. Binabati daw po ni... Ang mga bumabati, mga dating pulis din ito eh. Oh. Retired General... happy birthday daw po kay Police General Jose Melencio Tating Nartates, Chief PNP. Wala po sa San Miguel Security Group sa pamumuno ni USEC General Charles Calima at ni retired General James Brillantes. Ayun, happy birthday sa hepe daw po ng Philippine National Police. Ayun. Ikaw, may pagbati ka pa? Binabati din natin si Kuya Benely Balye Sr. na araw-araw po ang nanonood ngayon. Ang ka-Sunny Korea dyan sa San Diego, California. Kasama si Mami Rose. At happy birthday din daw po kay Brother Jose Carlo Oraa, CFO Overseer ng Davao City. Yan. Ayun, happy birthday. Batiin din natin itong nanonood sa atin si Marty Sena Rosa. Sabi niya, Uncle Pogi. Sino sa amin na mukhang uncle? Yun. Si Nelson o ako? Yung mga nanonood sa atin talaga, oh. Di ba? Siyempre, ang Lions Club, no? Na kasalukuyang nanonood, ang ating pong past district governor, Rosana Rosantillana, at Maria Jesus Antiporda, na nakatutok sa atin, si Gentleman Noy Santillana, na nanonood, no? Huwag kayong bibitaw at marami tayong tatalakayin pa rito, no? Ano naman to? May sinusulong ata si Senator Loren. Ayan, yan. Paano yan? Ano ba yung sinusulong ni 3 panukala para sa reforma ng pagbubuwis ang isinusulong ni Legarda? Tax reform? Yan, tax reform, no? Dahil medyo mabigat-bigat na rin ito eh. No? 3 panukala ang isinusulong ni Senator Loren Legarda para sa reforma sa pagpapabuwis. No, pagbubuwis na magdudulot ng ginhawa sa mga pamilyang Pilipino habang tinitiyak ang pananagutan sa paggastos ng pamahalaan. Binigyang diin ni Legarda na ang posibleng bawas sa kita mula sa mga tax cut ay maaaring mabawi sa pagtugon sa korupsyon na aniyay may mas malaking yaman kaysa sa halaga ng reforma. Ang 3 panukala, Senate Bill 1851, 1857 at 1963 Dami, ay naglalayong pababain ang presyo ng pagkain, gamot at kuryente para sa karaniwang sambayanan. Paano? Ha? Paano gagawin? Sa ilalim ng Differentiated VAT Rates Act o Senate Bill 1851, ang VAT sa pangunahing produkto at serbisyo ay bababa ng 10%. Ay, bababa ang, malaki to, ang buwis. Habang ang mga luho tulad ng mamahaling sasakyan, Luxury vehicle. real estate, Ako. sigarilyo o vape at alak
ay mananatili sa 12%. Ayun, so Hindi naman madadagdagan. Oo, dati lang. Oo, Ibababa lang ng 10% yung tungkol sa mga services. Pero ako, payag ako na itong alak, tsaka itong vape o sigarilyo, 90%. itaas nyo kahit na 100%. Tama. Di ba? Oo. Dahil Wala yan ay namang- bisyo. Wala naman. Di ba? Oo nga. Ano Yan pa? Pahirap yan eh. Paano naman yung sa gamot? Anong gagawin niyo daw? Ang Murang Bilihin at Serbisyong Medikal Act o Senate Bill 1857 ay nagbumungkahi ng VAT exemption. At tatanggalin na. Oo. Kung gamot, wala nang bat. Yes, sa mga Ayun. pangunahing bilihing gamot at serbisyong medikal. Sakop nito ang over-the-counter medicines, Aha. first aid supplies, Ayan. canned goods, Yan, gamot sa gutom yan eh. yes, cooking oil, Yun. instant noodles, Aba. sabon, at profesional na serbisyong medikal. Aba. Ang Senate Bill 1963 naman ay naglalayong alisin ang VAT sa singil sa kuryente. Ayan na, ito na yung isang panukalan ni Yun. Sen Marcoleta. Sen Marcoleta, Oo. yes. Yung, Bababa. tama to. Alam mo, ito yung isa sa pinaka-importante since meron tayong krisis. Oo. Di ba? Pagkarating dito sa energy, Oo. malaking bagay ito. Kabilang ang systems loss at lifeline rate subsidies na ayon kay Legarda ay hindi dapat buwisan dahil ito ay subsidies para sa mga consumer. Kaya nga. Isipin mo yung systems loss, may tax pa. Yan nga. Nalugi. Nalugi. Ito yan eh. Papaliwanag ko ha. Tignan mo kung tama ako rito ha. Oo. Systems loss. Yes. Ninakaw. Yung kuryente. Yung kuryente. Lugi. Ipinataw ngayon doon sa consumer. Siningil, oo. Binigyan pa ng tax. Doble nakaw ang inabot niya. Yun nga. Yun. Yun siguro ito. Di ba? Oh. Ang tanging hinihingi ng... Ito sabi ni Senator Loren Legarda, ang tanging hinihingi ng taong bayan ay ginhawang ramdam. Pagbabago sa presyong nakikita sa resibo at patakarang may pakinabang sa pagkainan. Hindi lang ng macroeconomic. Yan. Wow, okay ito ah. Sana nga magkasundo sila. Macroeconomic report. Yan. Puro nga Magkaroon namang din- report eh. Di ba? Ayan oh. Oh. Kasi, pero alam mo, ito, malaking epekto ito sa ating buwis, no? Aha. Pero tama nga naman, kung ihigpitan mo na mawala ng korupsyon, well, wala to. At saka... Kaya nito. Tsaka Benny, ang mga... Meron kang binibigay eh, di ba? Sa mga ayuda, bigay ka ng pera, yun din. Ito Hindi direkta yan na eh. Ito direkta Ayan, ayuda to eh. ayun, Oh, tama. pero ito, Mas malawak pa makikinabang. ang makikinabang ng ano nito, ang tinatawag natin na makabagong bayani rito, yung mismong Pangulo kapag napa-implement nga to. Tama. Oh. Siya ang magiging bayani rito. Kasi siya pipirma. Yes, hindi gaya nung AKAP, parang kang Para ka naghingi. Parang nalilimos. nanlilimos. Oh, pipila ka, di ba? Oh, tapos yung nagbibigay, yun lang ang Ay, sikat. sikat. Yan nga, Oo. tama. Pero ang Pangulo, wala. Lahat ng paghihirap nakabintang sa Pangulo, pero yung umaasa sa AKAP, sa mga Ayun nga, ayuda na yan, ang nakikinabang, yung nag-aabot na magbabatas. Nagagamit sa propaganda. Yes. Oh, ayun. Sana nga ay matuloy na yan. Para tayo ay makaalwan-alwan sa hirap ng buhay. Lalong-lalo na yun nandun sa pinakamababang bahagdan ng lipunan. Sila una nakakaramdam eh. Oh, Diba? hindi naman sa ating pong dinaranas ngayon. Panahon na para magbuklod-buklod tayo at magsama-sama at labanan natin ito. Konting higpit ng sinturon, tigil ng bisyo, tigil muna ng sigarilyo, tigil... Yung mga Oo. yung mga bagay na pinagkakagastusan natin na wala namang walang katuturan. pakinabang. Walang pakinabang, Gaya ng lalo na sa pamilya. Mga bisyo-bisyo na yan. Yes, una nating isipin ang ating hapagkainan. Ayan. Yan. Paano? Paalam na tayo. Paalam Eh, na Benny? tayo sa ating pong mga tagapanood at mga kapatid. Hanggang sa susunod na Balitaktakan. At ito po ang Saganang Mamamayan, programang paborito ng bayan. At pag umaga, alas 5, mga balitang kumpleto, totoo, 100%. Bye!